Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 201 hanggang 210. Kabanata 201, paano kung ay bully kita? Salungguhit L. Ang mga hari ay bumangon at bumagsak. Ngayon ang aking asawa at mga anak ay nasa iyong mga kamay, Mr. Reed, sige. Kalmado ang ekspresyon ni Irving Harris, mas malakas kaysa kay Cesar Pendleton. Ang pagkakaroon ng pag-unlad sa mga anino sa paglipas ng mga taon, natural na naranasan niya ang higit pa kaysa sa mga lantad na negosyanteng ito. Nasa bingit pa nga siya ng buhay at kamatayan, napakaraming beses na nawalan siya ng bilang. Sa makatuwid, ang sitwasyon ngayon ay talagang hindi natakot kay Irving Harris. Medyo maganda ang ginawa mo noong tinulungan mo ako ngayon. Pero ang pagtatapon ng tindahan ni Boss Abbott ngayon ay medyo marami, di ba? Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, nakangiting tumingin kay Irving Harris, isang magandang hotel, at tingnan mo kung ano ang ginawa mo dito. Tingnan mo ang kaguluhang ito, paano mo inaasahan na magnenegosyo si Mr. Abbott? Babayaran ko ang mga danyos. Sa sandaling malaman ni Boss Abbott ang figure, ipapadala ko ang pera ng walang ibang salita. Sa Five River Province, kahit hindi maganda ang reputasyon ko, napupunta ang sinasabi ko. Kung pera lang talaga, madali lang hawakan. Sa nakalipas na mga taon, si Irving Harris ay nakakuha ng mga asset na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang paggastos ng pera ay hindi malaking bagay. Pinakamainam na bilangin ang pera ng harapan. Sumenya si Julius Reed kay Octavius, na agad namang tumakbo. Magkano ang pang-araw-araw na turnover? Magkano ang magagastos sa pag-refurbish ng mga bagay na ito, at ilang araw ang aabutin? Matapos marinig ang mga tanong na ito, nag-isip sandali si Octavius, pagkatapos ay tinawag ang kanyang manager ng hotel at mamulong sa kanyang tainga. Pagkatapos ng maikling talakayan, tumanggaw si Octavius kay Julius Reed at sinabing, ang araw-araw na kita ng The Pearl on the Water ay humigit kumulang 1.2 milyon, at ang partikular na kita. Mag-ipon tayo at gawin itong 10 milyon. Ngayon sabihin sa akin, magkano ang refurbishment at gaano ito katagal? Pinutol siya ni Julius Reed. Ang lahat ng naroroon, kabilang si Octavius, ay kinilig sa kanyang pagkagambala. 1.2 milyon, bilugan hanggang 10 milyon. Iyon ay halos 9 na beses na pagtaas. Ito ay tiyak na labis na itanong. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Irving Harris, ngunit wala siyang sinabi. Ito ay sa loob ng kanyang inaasahan. Sinasamantala lang ang sitwasyon. Sa totoo lang, hindi naman gaanong kailangan. Maging si Octavius ay medyo nahiya. Ang kabuoang kita ay hindi man lang lumalapit sa halagang iyon, na binabawasan ang mga gastos. Isang bahagi lamang ng mga mesa ang nasira, habang ang mga tinutuluyan ng hotel ay hindi naapektuhan. Ang kainan ay isang disenteng pinagkukunan ng kita, ngunit ito ay malayo sa pangunahing isa, na umaabot sa mas mababa sa 30% sa karamihan. Ang kanyang relasyon kay Irving Harris ay hindi eksaktong palakaibigan, ngunit hindi rin sila direktang magkaaway. Pareho silang nakipagkompetensya ng hayagan at patago, ngunit sa pagtatapos ng araw, negosyo ang negosyo, at walang gustong magdulot ng labis na kakulangan sa ginhawa. Kung talagang tinasa ang pinsala sa 10 milyon sa isang araw, makakalabas ang salita, at maaaring magkaroon ng masamang reputasyon si Octavius. Maliit ang bilog, at walang nangyaring makatakas sa pansin ng lahat. May nagtapon ng basura sa lugar mo at iba pa ang ikinoconsider mo. Mr. Abbott, nanlambot ka na ba sa ulo? Sinulyapan ni Julius Reed si Octavius, pagkatapos ay tumingin kay Irving Harris, hindi naman masyado, Boss Harris, di ba? Hindi masyado, hindi naman. Pinilit na tumawa si Irving Harris, at narito, naisip ko na ang hotel ni Boss Abbott ay kumukuha ng higit sa 1 bilyon sa isang araw. Kung iisipin na 10 milyon lamang ito, napaka-bargain para sa akin.
May bahid ng panunuya ang kanyang tono, kaya bahagyang napahiya ang biktimang si Octavius. Forget it, let's settle on a lump sum, 30 billion. Tignan mo, isang sampal lang ang binigay ko sa'yo kanina, at naglalagay ako ng extra billion, wala naman talagang halaga ang pera, di ba? Sa tanong nitong si Julius Reed, nanginginig ang katawan ni Irving Harris at nagsimulang manginig ang mga kamay. Pati si Octavius ay nagulat. Hindi ba pagnanakaw ito? Gayunpaman, sa pag-alala sa sarili niyang dating demand para sa ilang bilyon, mabilis siyang nakaramdam ng higit na kagaanan. Hindi naman masyado. Paanong naging sobra? Sa kaloob-looban, hinamak ni Irving Harris si Julius Reed kaya gustong-gusto niya itong i-fly ng buhay, ngunit ngayon ay wala na siyang choice kundi batiin siya ng nakangiti. Kung hihinto si Mr. Reed sa pagtataas ng presyo, magpapasalamat ako magpakailanman. Mahirap panoorin habang ang isang mabigat na Panginoon ay itinutulak sa ganoong mga sukdulan, at naging sanhi ito ng pag-iwas ni Miguel Abot sa kanyang mga mata sa discomfort. Nahaharap sa isang katulad na pagpipilian sa nakaraan, pinili niyang kompromiso. Dahil dito, hindi lamang niya nagawang iligtas ang sarili, kundi pinatatag din niya ang kanyang posisyon sa Five River Province. At ang dating mataas na pamilya na sumalubong sa kanyang sarili ay namamalagi ng gusot at lubos na natalo. Ang lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng maingat na mga mata ni Miguel Abot, hakbang-hakbang. Kaya, ang pagdaragdag ng isa sa iyong mga paa sa deal ay hindi humihingi ng labis kung gayon, hindi ba? Lumapit si Julius Reed kay Irving Harris at dahan-daang umikot sa kanyang wheelchair. Matapos mabigkas ang mga salitang ito, humigpit ang kaba ng mga empleyado ni Irving na nakatayo sa likuran niya. Sila ang nagpapahina kay Cesar Pendleton noon. Ngunit iyon ay sa pamamagitan ng mga utos ni Irving, at dahil hindi ang kanilang sariling amo ang na-disable, ang pagkalat ng balita ay hindi gaanong mahalaga. Maaari pa nga itong maging isang masayang paksa ng pag-uusap para kay Jensen. Pagkatapos ng lahat, ang personal na pagbali sa mga binti ng isang lokal na boss ay isang bagay na gustong gawin ng maraming tao, ngunit hindi sila nang ahas na isagawa. Ngunit kung babaliin nila ang mga binti ni Irving, malalagay sila sa parehong mahirap na sitwasyon gaya ng mga empleyado ni Cesar Pendleton. At para sa isang walang awa na lalaki tulad ni Irving, na nawalan na ng isang paa, talagang i-disable ba niya ang isa pa niya? Tanging ang mga naka-wheelchair lamang ang tunay na nakakaunawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng lahat ng apat na paa na buo. Malamang napipiliin niyang lumaban hanggang sa mapait na wakas at magwasak sa sarili kaysa sumuko. Ang kanyang asawa at mga anak ay maaaring nasa kamay ng kanyang mga kaaway, ngunit ang mga karanasang pinagdaanan ni Irving upang maabot ang araw na ito ay tiyak na mas marami kaysa dito. Pati ang mga na-corner na kuneho ay kakagatin, lalo pa si Irving na pumunta rito kasama ang mahigit 100 lalaki para gumawa ng eksena. Wala pang 10 metro mula sa kanila, naikuyom ni Miguel Abot ang kanyang kamao sa pag-aalala sa loob. Nais niyang payuhan si Julius Reed na huminto habang nauna siya, ngunit makikinig pa kaya sa kanya ang huli. Bukod dito, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na lumihis mula sa kanyang unang mga inaasahan. Si Julius Reed, na nagtataglay ng gayong kapangyarihan, ay dapat na may sariling agenda. Para sa kanya na pumasok bilang isang peacekeeper ngayon ay tila lubos na hindi nararapat. Brother Reed, hindi ba masyadong malayo ito? Saglit na natigilan si Irving bago niya inangat ang ulo niya at tinignan si Julius Reed ng malamig na nginisi. Dahil nawalan na ng isang paa, ang pagkawala ng isa pa ay talagang magiging Van Harris. Sure, banibuli kita. What about it? Tumayo si Julius Reed sa harap niya, tumugon na may katulad ng ngiti. Ngunit ang ngiti ay puno ng pang-aalipusta, kahit na nakatingin sa kanya. Mula sa isang posisyon ng kataasan. Dahil si Kuya Reed ay mapilit. Inilabas ni Irving Harris ang isang dart at, sabay tawa, sinabing, kung gayon, obligahin kita. Mr. Reed, mag-ingat ka. Nang makitang iginuhit ni Irving ang dart, napasigaw si Miguel Abot sa alarma. Akala niya ang isa ay nasa dulo ng kanyang tether at maaaring gumawa ng isang bagay na mapanganib. Ngunit si Julius Reed ay nanatili na ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, na tila walang pakialam. Tulad ng nangyari, si Miguel Abot ay nag-alala ng hindi kailangan.
Itinutok ni Irving ang dart sa sarili niyang tuhod at nakangiting sinabi, hindi ko guguluhin ang mga kapatid ko na gawin ito mismo. Total, hindi magandang dalhin ang kahihiyan ng pagpipigil sa sariling amo. Whoosh! Pagkasabi niyon, hinailan niya ang gatilyo. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, bahagyang nanginig ang katawan ni Irving, ngunit pinigilan niya ang sarili na ipakita iyon. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagsimulang mamatla, at ang kanyang mga mata ay duguan. Ngayon, pwede na ba akong umalis? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 202, mga ibinahaging libangan sa lungguhit 1. Nang umalangaw-ngaw ang tunog ng dart, sabay-sabay na nanginig ang katawan ng lahat. Ang mga aksyon ni Irving Harris ay nagulat sa hindi mabilang na mga tao na naruroon. Maging si Julius Reed ay bahagyang natigilan saglit. Sa katunayan, siya ay isang walang awa na tao. Ito ay hindi walang dahilan na siya ay maaaring lumabas mula sa walang humpay na magkasanib na mga pagtatangka sa pagpatay ng mga kapantay. Ang walang awa na enerhiya na ipinakita mo ngayon ay maaaring ituring kung masyadong mapanganib ka para manatiling buhay. Tiningnan ni Julius Reed ang maputlang mukha ni Irving Harris at sinabing may mahinang ngiti, ngunit hindi kita papatayin ngayon. Bumalik ka, mag-isip ka ng walang kabuluhang plano, bibigyan kita ng marangal na kamatayan. Tandaan, isang pagkakataon lang ang mayroon ka, sa susunod, tiyak na mamamatay ka. Matapos ang lahat ng ito, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero, bumalik ka, at ibigay mo ang aking pagbati sa kanilang mag-ina. Nang makitang kumilos si Julius Reed, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Irving Harris. Kung gayon, magkakaroon ng mahabang hinaharap para sa atin. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, kumaway sa mga bodyguard na nasa likuran niya, at agad na sinimulan ni Jensen na itulak ang wheelchair patungo sa labasan. Ang natitirang daan-daan o higit pang mga tao ay napakapuyat din, pinagmamasdan si Julius Reed ng maigi, natatakot na baka bigla siyang hampasin. Nandito na ang pera. Nang makaalis na ang mga tauhan ni Irving Harris, tinanggap ni Miguel Abbott ang computer mula sa sekretarya, tumawa ng mapang-akit, at ibinigay ito kay Julius Reed. Ang pera ay eksaktong hanggang sa huling sentimo, at ganap na nailipat. Sunod-sunod ding umalis ang mga tauhan ni Cesar Pendleton na parang mga talunang aso na karga-karga ang kanilang amo. Ang dating mataong restaurant sa unang palapag ng Waterfront Pearl ay tahimik na ngayon. Pakiramdam ni Miguel Abbott at ng kanyang mga tauhan ay nanaginip sila, ang lahat ay napaka-magical, napaka-unreal. Pero nangyari na talaga. Mr. Reed, aayusin ko kaagad ang pera para mailipat sa iyong account. Magalang na tanong ni Miguel Abbott, maaari mo bang ibigay sa akin ang mga detalye ng iyong account? Hindi siya nang ahas, at hindi nilayon, na itago ang perang ito para sa kanyang sarili. Ang isang negosyante ay hindi lamang dapat tumingin sa agarang kita. Kung ikukumpara sa hinaharap, ano ang halaga nito? Kulang ba ako sa pera? Sumagot si Julius Reed, pakiramdam ko, medyo mapapamahalaan pa rin ito. Ang pera, para sa kanya, parang numero lang talaga. Kamakailan lamang ay naging abala si Miguel Abbott, at kahit ang perang ibinigay kay Devontae Cook kanina ay galing sa kanya, kaya sinadya ni Julius Reed na ibigay ang perang ito kay Miguel Abbott. Gusto niyang ibigay, pero ayaw tanggapin ni Miguel Abbott. Mr. Reed, ang paglilingkod sa iyo ay tunay na isang karangalan. Sana ay tanggapin mo ang perang ito, kung hindi, magiging awkward si Mr. Abbott. Si Miguel Abbott ay taos-puso at lalo na matigas ang ulo sa sandaling iyon. Sige, kapag may oras ka, baka gusto mong bigyang pansin ang Radcliffe Group. Sa isang pangungusap, niliwanagan ni Julius Reed si Miguel Abbott. Siya ay nagsaliksik noon at alam na ang kasalukuyang chairman ng Radcliffe Group ay ang asawa ni Julius Reed. Ang ulo ko. Tinampol ni Miguel Abbott ang kanyang noo, nagtataka kung paanong hindi niya naisip ang ganoong simpleng bagay. Maya-maya lang, biglang pumasok ang tawag ni Truman Ridge. Ito ay isang simple at malinaw na mensahe, nagtatanong tungkol sa pag-unlad ni Julius Reed sa pag-set up ng grupo. Inihanda na ang lahat, ngunit nang marinig niyang naging abala si Julius Reed nitong mga nakaraang araw, hindi na siya naglakas loob na istorbohin siya. Nakahanda na ang Wilson Building, kasama ang lahat ng pasilidad at kawani ng grupo na nakatayo, naghihintay lamang ng pag-aproba ni Julius Reed.
Sa mga koneksyon at kakayahan ng Ridge family, hindi mahirap na gawain ang pagsasama-sama ng naturang komersyal na sasakyang panghimpapawid. Matapos ang simpleng pagkumpirma ng 1 oras, ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Masaya ako ngayon, kumita ng kaunti, bakit hindi lumabas at magsaya? Napatingin siya kay Miguel Abbott at sa iba pang nasa likuran niya, na mukhang pagod na pagod. Kamakailan, ang Five River Province ay nilamon ng kaguluhan, at walang makakatulog ng mapayapa. Sa magulong mga panahong ito, ang isang maling hakbang ay maaaring mag-iwan sa iyo na matapakan. Sige, akin na. Noon lang, biglang lumitaw si Ives Abbott. Tila nakalimutan na niya ang pambubugbog na natanggap niya mula kay Julius Reed, lalo na pagkatapos ng insidenteng iyon sa Pleasure Park, lalo siyang naging masunurin at humahanga kay Julius Reed. Marahil ay hindi siya nang ahas na lumabas ng mas maaga dahil sa makabuluhang momentum sa ibaba. Ngayong maayos na ang mga bagay-bagay, naglakas loob si Ives Abbott na lumabas ng tahimik. Mr. Abbott, kailangang gumawa ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng buhay at trabaho. Bagamat medyo abala, huwag mong gawin ang iyong sarili sa kabaliwan. Sinulyapan ni Julius Reed si Ives Abbott at muling sinabi kay Miguel Abbott. Okay. Kahit buong tapang niya, hindi maglakas loob si Miguel Abbott na tanggihan si Julius Reed. Ang kanyang kalooban ay medyo pinigilan din, ang marahas na pagtaas at pagbaba ng araw ay nag-trigger ng kondisyon ng puso sa sino mang iba pa. Ang paglabas upang makapagpahinga ay tila isang disenteng pagpipilian. Allen, ihanda mo na ang sasakyan. Agad siyang nagayos. Nabubuhay araw-araw sa buhay na ito ng glitz at glamour, hindi mo ba nais na baguhin ito? Pinahinto ni Julius Reed si Allen, na handa nang magmaneho palabas, at malakas na nagtanong, mayroon bang night market, isang kalye na puno ng mga merienda at food stall. Sa totoo lang, mas gusto ni Julius Reed na makihalubilo sa mga karaniwang tao kaysa sa mga marangyang hotel. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, mula sa panahon ng agrikultura hanggang sa panahon ng industriya, natagpuan niya ang pinakakawili-wiling mga lugar ay hindi ang mga skyscraper ngunit ang itinuturing ng mga tao sa mga atrasadong lugar. Halos 4 na taon na ang nakalipas mula noong huli siyang kumain sa isang merienda. Ang pamilya Radcliffe ay hindi nagbigay sa kanya ng pera, at ang pagiging isang manugang na may amnesia sa loob ng 3 taon ay medyo nakakasikal. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Julius Reed at umiling. Sa kabutihang palad, nasa tamang landas ang lahat ngayon, at habang patuloy na bumabawi ang kanyang alaala, nahanap niya ang tunay na dahilan ng kanyang amnesia. Mr. Reed, sigurado ka bang gusto mong pumunta? Nang marinig ito, halatang nagulat si Miguel Abbott. Para sa isang taong kasing edad ni Julius Reed, tiyak na nagmula siya sa napakayaman na pinagmulan, ipinanganak na may pilak na kutsara, at tinatamasa ang lahat ng kayamanan at karangalan. At nagustuhan niya ang ganitong bagay. Ano, sa tingin ba ni Boss Abbott ay hindi maganda ang mga lugar na ito? Sinulyapan siya ni Julius Reed. No, don't get me wrong, Mr. Reed. Naisip ko lang na sa status mo, baka hindi mo magugustuhan ang mga ganoong lugar. Total, masikip, maingay, at hindi malinis, nagmamadaling paliwanag ni Miguel Abbott. Boss Davenport, sabihin ko sa iyo, pinakagusto ni tatay ang mga lugar na iyon. Dati-rati dinadala niya ako sa Five River Province Night Market buwan-buwan para magpista. Masayang sumingit si Ives sa gilid. Pero wala ni isa sa mga kaibigan ko ang may gusto. Tuwing kinukuha ko sila, nagrereklamo lang sila ng ganito at ganyan. Speaking of family background, mas magaling pa ba sila sa akin? Pagpapanggap at poster, nakakainis. Habang nagsasalita siya, bakas sa mukha ni Ives ang kanyang sama ng loob. Hindi ko inaasahan na mag-e-enjoy din si Boss Abbott dito. Natawa si Julius Reed, nagulat na mahilig din si Miguel Abbott sa mga ganoong lugar. Ipinagpalagay niya na ang isang malaking amo na tulad niya, na nagpapakasasa sa karangyaan at bisyo, ay hindi alam kung saan ang night market. Sa totoo lang, lumaki ako sa kanayunan, at sa kabila ng patuloy na pagsusumikap sa paglipas ng mga taon, hindi ko nakalimutan kung saan ako nanggaling, sabi ni Miguel Abbott sabay tawa. Tayong lahat ay ordinaryong tao, hindi natin makakalimutan ang ating pinagmulan dahil lang sa may pera tayo, di ba? Sa totoo lang, sa tingin ko ang sarap ng mga pagkain sa mga stall sa tabi ng daan na iyon.
Hindi ito naiintindihan ng mga tao sa paligid ko, na sinasabing hindi ito malinis. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ilan sa mga dati kong kaibigan ay nagkasakit at namatay, at ako pala ang pinakamalusog. Ang pinakakinatatakutan ng mga tao ay ang pagkalimot sa kanilang pinagmulan. So, pupunta tayo. Tara na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 203, Old City Night Market sa Lungguhit L. Ang Five River Province ay tahanan ng pinakamataong night market, na matatagpuan sa isang kalye sa Hilagang Distrito. Sa mga unang araw nito, ang lugar na ito ay napakamaunlad at minsan ay isang sentral na lugar. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, nag-aatubili ang mga developer na bayaran ang bayarin para sa demolisyon, at sa lokal na suporta para sa pagtatayo ng bagong distrito, unti-unting napabayan ang lugar. Sa boom ng industriya ng konstruksyon sa nakalipas na ilang taon, ang mga gusali ay umusbong sa lahat ng dako. Ang mga hangganan ng lungsod ay pinaplano ng palayo ng higit pa, at ang mga bahay ay itinayo sa labas ng sentro, habang ang parehong mga sentrong pang-administratibo at komersyal ay pinabilis ang kanilang paglipat. Ang dating sentrong distrito ng negosyo, sa loob lamang ng maikling dekada, ay naging lumang distrito ng lungsod. Maraming mga tao ang lumipat sa bagong distrito upang manirahan, at ang pagdagsa ng mga bagong dating ay pinili din na bumili ng mga bahay doon, kaya unti-unting hangin na ang populasyon dito. Ngunit ang mga naiwan ay karamihan ay matatandang tao, kasama ang ilan sa kanilang mga anak. Matapos lumipat ang lokal na administrasyon, medyo maluwag ang pamamahala dito. Hindi na kailangan ang mga pagsisikap sa kapaligiran tulad ng mga nasa bagong distrito, at walang sino mang tumitingin sa kalusugan at kalinisan tuwing ibang araw. Sa paglipas ng panahon, ang isa sa mga kalye ay naging isang night market. Ang mga matatandang residente ay halos down-to-earth na may katangi-tanging craftsmanship. Hindi banggitin ang mababang presyo, ang pagkain ay masarap. Maraming mga tao ang nagpunta rito dahil sa reputasyon nito, ngunit karamihan sa kanila ay nasa mas lumang henerasyon. Kung tutuusin, sa patuloy na pagdagsa ng mga bagong bagay, ang mga fast food chain tulad ng KFC at McDonald's ay kinuha na ang pagkain ng maraming kabataan, kaya natural, walang kabataan ang pupunta sa ganitong uri ng night market. Ang transportasyon sa lumang distrito ng lungsod ay hindi rin masyadong maginhawa, kaya karamihan sa mga lokal ay madalas na pumupunta rito, at ang ilan, tulad ni Octavius, na mahilig sa mga lumang lasa. 4 na tao lang ang kasama sa outing na ito. Ayon sa kagustuhan ni Julius Reed, ang paglabas ay para makapagpahinga, at hindi na kailangang magdala ng napakaraming bodyguard. Bukod kay Allen, na may pananagutan sa paggastos ng pera at pagdadala ng mga bagay isang kinakailangang mahirap na paggawa dinala lamang ni Octavius ang kanyang anak na babae, si Ives Abbott. Hindi man lang sila nagmaneho. Pagkatapos ng 3 paglilipat ng bus at 1 kilometrong paglalakad, nakarating sila sa Neal Street. Hingal na hingal si Octavius at hindi napigil ang maramdaman na tumatanda na siya at hindi na makasabay ang katawan. Sa kabilang banda, nakita ni Ives na sariwa at kapana-panabik ang lahat, dahil ang mayamang pangalawang henerasyon na karaniwang nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan sa paligid ng bayan, ay biglang natagpuang nakasakay sa bus na medyo nobela. Kung alam niya na noong araw, nakasakay pa si Julius Reed sa mga tigre, elepante, at kahit sa isang puting crane, malamang na may inggit siya. Umalis na sila noong araw pa, at pagdating nila, unti-unting nagdilim ang langit. Si Octavius, na alam ang kanyang paraan, ay mabilis na nakahanap ng isang malaking stall ng pagkain sa gitna ng night market at umupo na parang isang regular na mamamayan. Hoy, Mr. Abbott, nandito ka na. Kung ano-ano na lang ang nangyayari, ilang araw na kitang hindi nakikita. Ang food stall ay pag-aari ng isang mag-asawang humigit kumulang 40 taong gulang, napakamagiliw sa kalikasan. Nang makita si Octavius at ang kanyang kasama, mabilis silang lumapit sa kanila upang batiin. Maliwanag, si Octavius ay isang regular dito. Medyo busy lang lately. Si Octavius ay nakipag-chat ng magiliw, nang walang anumang airs na karaniwan niyang mayroon. Abala ka sa ano, ikaw? Iniisip ko kung wala ka bang nagawa at nakulong ka. Lumingon ang may-ari at nagdala ng ilang bote ng soda, binuksan ito ng pambukas ng bote, at inilagay sa harap ng 4, na miska ng balo na si Liu doon.
Pagkasabi nito ay nilaibat niya ang paningin sa night market. Go on. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Andito na ang anak ko. Sinipa ni Octavius ang may-ari ng stall sa likuran at natatawang pinagalitan, the usual rules, give US for servants. Nilinggan niya si Julius Reed, Kuya Reed, tingnan mo kung ano ang gusto mong kainin. Inilagay na ng may-ari ng stall ang sira na menu sa mesa at tumingin. Julius Reed, Mr. Abbott, ang iyong manugang. Ang alam lang nila ay may anak na si Octavius, at biglang lumitaw ang isang gwapong binata, natural na humahantong sa mga ligaw na haka-haka. Sa paglipas ng mga taon, hindi nila maiwasang maging tsismoso. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kaibigan lang. Nanginginig ang kamay ni Octavius, at muntik na niyang mabitawan ang kanyang soda. Ang pagkakaroon ni Julius Reed bilang isang manugang. Iyon ang magiging kamatayan niya. Wala akong lakas ng loob para gawin yon. At saka, may asawa na ang lalaki. Thinking about this, medyo naiingit talaga siya sa biyenan ni Julius Reed. Gayunpaman, si Burl Radcliffe ay tila na puno ng panghihinayang. Mr. Abbott, sa mga araw na ito, kung maaari kang magkaroon ng isang binata na sumama sa iyo sa pagkain dito, makontento ka na. Nakikita ko ang batang kapatid na ito na may malinaw na kilay at matingkad na mga mata, ngunit walang pahiwatig ng pagmamataas, talagang hindi masama. Pinalaki ng may-ari si Julius Reed, mas lumawak ang kanyang ngiti, kung hindi mo siya manugang, iisipin kong isama siya sa sarili kong anak. Siya ay nagpapatakbo ng food stall sa loob ng maraming taon at nakakita ng lahat ng uri ng tao. Bihira talaga ang isang tulad ni Julius Reed, gwapo pero madaling lapitan. At mukhang galing siya sa magandang family background, anak ng mayamang pamilya. Para sa isang mayamang bata na maging ganito sa mga araw na ito ay medyo bihira. Hindi gaanong nagsalita si Julius Reed, sa halip, kumuha siya ng soda at humigop. Masarap ang lasa. Hindi madaling makahanap ng panlasa mula 20 taon na ang nakakaraan sa kasalukuyan. I enjoy ang soda, nasa bahay. Tinapik ng may-ari ang kanyang dibdib at tinawag sa loob, Denzel Leopold, maglabas ng isang kahan ng soda. Sige na. Sa matamis na boses, isang batang babae na nasa edad 20 taong gulang na may dalang isang kahan ng soda ay nagmamadaling lumapit. Ang soda ay medyo mabigat, ngunit ang batang babae ay malakas. Hindi naka-makeup ang mukha niya, pero napakaganda niya. Hindi masama ang anak mo. Tumanggaw si Julius Reed. Maagang umaako sa mga responsibilidad ang mga bata mula sa mahihirap na pamilya. Habang ang ibang mga batang babae na kaedad niya ay nagpapakasaya, ang batang babaeng ito ay tumutulong sa negosyo ng pamilya. Hey, papasok siya sa unibersidad sa kabisera ng probinsya. Ipinagmamalaki niya kami bilang mga magulang, halos hindi gumagastos ng pera. Nasa University of Finance and Economics siya, ito ay isang top-tier na paaralan. Puno ng pagmamalaki ang mukha ng may-ari ng pag-usapan ang tungkol sa kanyang anak na babae. Marunong ka magbasa ng She-0 Earth, T-0 Uching, and R-0 Mantex Street 0 Race About C-0 Apples, pati na rin ang mga Children's Street 0 Race F-0 R Free 0 and Sites 0 Rise, C-0 na Metro. Mayroon lamang silang isang anak, na maganda ang ugali at matalino, na may mahusay na mga resulta sa akademiko. Kabaligtaran ni Ives Abbott, na tulala na nakatayo sa tabi nila. Siya ang karaniwang mayamang pangalawang henerasyon, ignorante at walang kakayahan, ay dalang ang kanyang buhay. Mabuti. Patuloy na mag-aral ng mabuti, gantihan ang iyong mga magulang, at iligtas sila mula sa gayong pagpapagal. Tumingin si Miguel Abbott sa dalaga na may nakangisi ng ngiti, na para bang tinitingnan nito ang sarili niyang anak. Mag-uusap pa kayong dalawa, pupunta ako at sisimulan ang pagkain ninyo. Hinawakan ng may-ari ang kamay ng kanyang anak at tinungo ang kusina. Sa oras na ito, gumabi na, at isang tuloy-tuloy na daloy ng mga customer ang nagsimulang punan ang tindahan. Nagsimula sina Julius Reed at Octavius ng matinding talakayan tungkol sa lutuing katutubong. Inisip ni Octavius ang kanyang sarili bilang mahusay na manlalakbay at may kaalaman, ngunit binanggit ni Julius Reed ang ilang mga pagkaing hindi pa niya narinig, at sa huli, hinahangaan lang niya ito. Sa gitna ng kanilang casual na kwentuhan, isang grupo ng mga kabataan ang pumasok mula sa labas.
Ang pinuno ay kinulayan ng dilaw na buhok, isang malaking gintong kadena sa kanyang leeg, at sa likod niya ay ilang mga kabataang lalaki na may hindi magiliw na mga ekspresyon. Ang kilos nila ay parang hindi sila nandito para kumain. Goddamn, ang bayad sa kalinisan ay na-overdose sa loob ng 3 buwan, nagsalita si Alton Bread, kung hindi ka makabuo ng pera ngayon, sisirain namin ang iyong sira-sirang tindahan. Luminggalinga sa paligid ang may dilaw na buhok, marahas na kinatok ang isang mesa, at sinigawan ang mga customer sa loob, umalis kayo rito. Ang mga tao, nang makita ang sitwasyon, ay mabilis na umalis. Jet, upo ka. Nang marinig ang ingay, nagmamadaling lumabas ang may-ari at sinalubong sila ng nakangiting mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 204:203. Tagasalin, 549,690,330. Mr. Marsh, I don't have time to cozy up to you. Bigyan mo ako ng diretsong sagot, pwede mo bang ubusin ang pera o hindi? Inabot ng lalaking kilala sa pangalang Jet ang kanyang kamay, at agad namang nag-abot ng palakol ang isang empleyado sa likod niya. Basag. Inihagis ni Jet ang palakol pababa sa kahoy na mesa ng food stall, marahas na nagsalita, malinaw ang salita mula sa itaas, kung hindi ka makakapagbigay ng pera ngayon, magsisimula kami sa pagkuha ng isa sa iyong mga kamay. Tatay. Nang marinig ang ingay, tumakbo si Lori Shaw mula sa likurang kusina, nakatayo sa harap ni Jet at ng iba pa, kayong mga gangster, ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo? Asawa, kunin mo na si Ives at umalis ka na, pag-uusapan ko ito kay Jet. Asawa, kunin mo na si Ives at umalis ka na, pag-uusapan ko ito kay Jet. Mabilis na itinulak ni Mr. Marsh ang kanyang anak sa mga bisig ng kanyang asawa, na nagpapaliwanag na may pilit ng ngiti. Jet, hindi naman sa hindi ako magbabayad, ngunit ang hinihingi mong bayad sa kalinisan ay masyadong mataas. Ang maliit kong stall na ito ay kumikita lamang ng ilang libo sa isang buwan, at humihingi ka ng 5,000 kaagad, hindi ko talaga kaya. Damn it, ngayon kailangan mong magbayad, mayroon ka man o wala. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng diretso, inilabas na ni Alton Bread ang salita, kung wala ang pera ngayon, huwag mo nang isipin ang pag-alis sa kalyeng ito. Malinaw na hindi ito binibili ni Jet, bahagyang ikiling ang kanyang ulo, at ang mga empleyado sa likod niya ay agad na pinalibutan ang mag-ina, na hamarang sa kanilang pagtatangka na umalis. Jet, hayaan mo na ang mag-ina, hindi ba pwedeng ako na lang ang manatili? Sa sandaling iyon, nagsalita si Mr. Marsh sa tono ng pagsusumamo. Mr. Marsh, lahat tayo ay mula sa lumang kapitbahayan, ayaw kong maging mahirap para sa iyo. Ibigay mo na lang ang pera, at maipapahinga na natin ang bagay na ito. Kung hindi, sumulyap si Jet kay Lori Shaw, natatawa. Ang pagtawa na ito ay hindi lamang nagpasindik kay Lori Shaw na mawala ang lahat ng kulay, ngunit si Roosevelt Shaw ay nanginginig din sa takot. Ito ang kanyang nag-iisang anak na babae, hindi niya kayang makipagsapalaran sa kanya. Jet, 3,000 na lang ang dala ko, ito na muna, gagawa ako ng paraan para makabuo ng iba. Mabilis na bumaling si Roosevelt Shaw sa cash register, naglabas ng isang bangkos ng mga gusot na perang papel. Mr. Marsh, aabot sa 15,000 ang sanitation fees for 3 months. Wala pang interest iyan. Itong 3,000 na ibinibigay mo ay maaring ituring na interest. Kailan mo ba babayaran ang natitirang 15,000? Ipinasa ni Jet ang perang natanggap niya sa kanyang empleyadong nasa likod niya, na walang humpay na pinipindot ang isyo. Sa halos mahigit 20, siya ay lubusang corrupt. Mga tulisan kayo. Bulalas ni Lori Shaw, napakagatlabi sa galit, patuloy na umaagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mga tulisan. Hey. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumawa si Jet, dapat kang magpasalamat na ipinanganak ka sa panahong ito, kung hindi, matagal ka nang pinatay ng aking mga kapatid. Hindi ka sana nakarating ngayon. Habang nagsasalita ay hindi siya nag-abalang itago ang pagnanasa sa kanyang puso. Si Lori Shaw ay 20 taong gulang, sa kasaganaan ng kabataan, hindi lamang matamis ngunit mayroon ding isang top-notch figure. Ngunit hindi kami nangangahas, hindi iyon nangangahulugan na ang Alton Bread ay hindi. Sa kalyeng ito, tulad ng alam mo, walang gustong gawin ng Alton Bread na maaaring pigilan ng sinuman.
Habang binabantaan ng salita si Roosevelt Shaw, tinitigan niya si Lori Shaw, na palunok pa nga. Jude, tingnan mo ang ibang mga cash register para sa mas maraming pera. Nakuha ko. Isang batang may pilyong ngiti ang humakbang patungo sa mga cash register. Doon lang kinuha ni Roosevelt Shaw ang pera. Jet, bigyan mo ako ng ilang araw na biyaya. Nang makita ang bata na papunta sa cash register, nakaramdam ng takot si Roosevelt Shaw at nagmadaling lumapit upang pigilan siya. Ang cash na nakatago doon ay para sa mga bayarin sa paaralan ni Lori Shaw para sa pagsisimula ng term. Kung kukunin ng mga hooligan na ito, ano ang gagawin ni Lori Shaw kapag nagsimula ang klase sa kalahating buwan? Magwala. Whoosh! Walang humpay na sinipa ng hooligan si Roosevelt Shaw sa dibdib. Roosevelt, tatay. Sabay-sabay na sumigaw ang mag-ina, sumugod mula sa likuran upang suportahan si Roosevelt Shaw. Sa panahon ng kaguluhan, hinalungkat na ng hooligan ang rehistro at natagpuan ang isang salansan ng mga perang papel. Fuck, 18,000. Roosevelt Shaw, ikaw na matandang bastard, naglalaro ng napakarumi. May pera ngunit hindi nagbabayad ng sanitary fee, humihingi ka ng gulo. Nang makakita ng napakaraming pera, hindi agad na itago ni Jet ang ngisi. Ang sanitary fee ay nahati 70-30, kumuha sila ng 30%, at ang natitira ay napunta sa Alton Bread. Sa ngayon, na may mahigit 10,000 ang kamay, bawat isa sa mga kapatid ay maaaring magbulsa ng hindi bababa sa 3,000, hindi kasama ang pera mula sa ibang mga mangangalakal. Maging si Jet ay naisip na niya kung saan siya magpapakasaya sa gabing iyon. Yan ang tuition sa school ni Lori Shaw, walang gumalaw. Sumugod si Roosevelt Shaw sa harap ng mga hooligan, sinusubukang bawiin ang pera. Bugbugin mo siya. Whoosh! Ang ilan ay sinisingil, paming gamit ang mga kamao at paa. Tatay, nang makitang binugbog ang kanyang ama, kinuha ni Lori Shaw ang isang bote ng beer at binasag ito ng malakas sa ulo ni Jet. Basag. Inipon ng batang babae ang lahat ng kanyang lakas, nabasag ang bote. Tangina, hinihingi mo. Si Jet, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinampal sa mukha si Lori Shaw. Ngayon, haharapin din kita. Pagkasabi niya noon, itinaas niya ang kanyang manggas, galit na galit at handang hampasin ang isang tao. Lalabanan ko kayong lahat, Roosevelt Shaw sa lupa, nang makita ang kanyang anak na babae na nataman, nakahanap ng lakas mula sa kung saan, itinulak ang binata sa kanyang harapan, at nagmamadaling pumunta sa kusina sa likod upang kumuha ng cleaver. Roosevelt Shaw, nababaliw ka na ba? Nang makita si Roosevelt Shaw na lumalapit sa kanya na may pulang mga mata, mabilis na lumabas si Jet sa food stall, mabangis na nagbanta, maghintay ka lang, kahit si Alton Bread ay hindi natatakot sa iyong tae. Pagkatapos nito, siya at ang ilang mga hooligan ay tumakas sa gulat. Nang makaalis na ang lahat, nagyakapan ang pamilya at napaiyak. Lori, wala na ang tuition mo, pasensya na daddy. Ang 41 bagay na si Roosevelt Shaw ay tumingkayad sa lupa, umiiyak na parang bata. Tay, ayos lang, hindi ako papasok sa paaralan. Mananatili ako at tutulungan ko kayo ni nanay sa negosyo. Matino na sabi ni Lori Shaw. Samantala, sa malapit na mesa, namumula ang mga mata ni Ives Abbott. Kung hindi lang siya pinigilan ng kanyang ama, matagal na siyang umakyat para bugbugin ang mga tulisang iyon. Bakit hindi mo ako pinakawalan? Tumingin siya kay Miguel Abbott na may luhang mga mata at nagtanong. Kay dad niya si Lori Shaw. Nang makita siyang binubuli ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang sama si Ives Abbott. Minsan maaari kang tumulong saglit ngunit hindi habang buhay. Ito ang mga problemang dapat nilang harapin sa huli. Kung wala tayo ngayon, ano ang gagawin nila? Si Julius Reed, nang makita ang isang nasasakal na si Ives Abbott, ay nagsabi, ganyan kalupit ang mundo. Ganon din ang pinagdaanan ng tatay mo. Kung hindi ka anak ni Miguel Abbott, mas malala pa sa kanya ang haharapin mo. Si Ives Abbott, na hindi naghahangad ng kahit na ano at pinalayaw mula pagkabata, samantalang si Lori Shaw ay nag-aalala sa matrikula at kahit na ang iba na kaedad niya ay nakipag-date o naglakbay, nanatili siya sa bahay upang tumulong sa trabaho. Boss, ito na ang pera para sa pagkain. Kung maginhawa, mangyaring tumulong sa paggawa nito. Total nagugutom na kami. Kung hindi komportable, aalis na kami.
Si Julius Reed ay naglabas ng 5,000 sa kanyang bulsa at ibinigay kay Roosevelt Shaw. Ito, 180 lang ang halaga ng isang pagkain, anong ginagawa mo? Nang makita ang makapal na stock ng pera, agad na sinubukan ni Roosevelt Shaw na tanggihan ito. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit ang problema ay darating sa lalong madaling panahon. Ikaw ay mabuti. Mr. Marsh, quits acting like a woman. Magluto ka na lang, at kakain na tayo. Gusto kong makita kung sino ang nangahas na guluhin ako. Kinuha ni Miguel Abbott ang pera mula kay Julius Reed at inilagay ito sa Roosevelt. Mga kamay ni Shaw, taon na tayong magkakilala, di ba? Itong pera ay para sa pag-aaral ni Lori, dahan-dahan mong ibalik. Araw-araw akong kakain dito, ibabawas ang halaga ng pagkain dito. Kung naantala mo ang kanyang pag-aaral, ikaw ang makasalanan. Ito, tinadyakan ni Roosevelt Shaw ang kanyang paa at bumantong hininga, salamat, kuya. Mrs., magluto ka na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 205, nag-ambala sa aking pagkain sa lungguhit L. Bagamat laging nag-aalala si Roosevelt Shaw tungkol sa pagkaladkad kay Octavius Abbott at sa iba pa pababa at patuloy na hinihimok silang umalis, tumanggi si Octavius Abbott na pumunta sa anumang sitwasyon, iginiit na tapusin muna ang kanilang pagkain. Dahil hindi mapaniwala si Octavius, nagmadali si Roosevelt Shaw na tapusin ang pag-ihaw ng mga skewer, umaasang mabilis silang makakatapos ng pagkain at makaalis. Gusto niyang umiwas sa gulo nang dumating si Jet kasama ang barkada niya, para hindi madamay ang mga dati niyang kaibigan. Habang naghahain si Roosevelt Shaw ng 20 skewer, umuungal ang tunog ng mga makina ng sasakyan sa labas ng food stall. At pagkatapos ay huminto ang 2 huling hongguang sa pasukan, na may mahigit 20 tao na tumalon mula sa loob. Ang mga taong ito ay may hawak na mga club, malinaw na nakaranas, at ang aura ng karahasan sa kanilang paligid ay mas malakas kaysa kay Jet at sa kanyang mga tauhan. Roosevelt Shaw, medyo may nervyos ka, ha? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-floral shirt, na may nakasabit na sigarilyo sa kanyang bibig, ang lumabas mula sa karamihan. Remus Smith, napakalayo mo. Ang mga matatandang lokal na tindero ay naghahanap lamang ng kabuhayan, at kayong mga pumupunta rito na nangangikil ng sanitation fee. At 5,000 pa, ninanakawan mo ba kami? Roosevelt Shaw immune na ang pagiging mahiyain ay hindi malulutas ang problema, siya ay naging hindi kapani-pani walang confrontational. Sa likod niya, hawak-hawak ng asawa niya si Lori Shaw, mukhang walang alam. Sa naunang maliit na usapan, nalaman ni Julius Reed at ng kanyang mga kasama na ang lalaking ito ay pinangalan ng Remus Smith. Kalahating taon na ang nakalipas, pumunta rito si Remus Smith kasama ang kanyang mga tao, humihingi ng buwanang, bayad sa kalinisan, mula sa lahat. Kung ang sino mang nagtitinda ay tumangging magbayad, dadalhin niya ang kanyang mga tauhan upang basagin ang kanilang mga kariton sa kalye, hanggang sa puntong hindi na sila makapagnegosyo. Sa paglipas ng panahon, ang isang bahagi ng mga mas mayamang negosyo ay nagmamakaawang nagbayad, habang ang mga may manipis na margin ay nag-impake na lamang at umalis upang maghanap ng kabuhayan. Ibang tao. Ito ay hindi na walang sino man ang naisip na lumaban. Dati, ang may-ari ng grilled cold noodle stall ay nakipag-away sa mga tauhan ni Remus Smith at nauwi sa ospital. Simula noon, walang nangahas na lumaban. Mr. Marsh, naisip ko na bibigyan ka namin ng ilang mukha, dahil lahat tayo ay mula sa parehong kapitbahayan. Ngunit ikaw, talagang hindi mo ito pinahahalagahan. Dahil iyon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Bakas sa mukha ni Remus Smith ang mabangis na tingin habang inihagis ang upos ng sigarilyo sa lupa at tinapakan ito, smash it. Bumagsak. Ang ilang mga tulisan ay pumasok sa lugar at nagsimulang maglipat-lipat sa mga mesa. Nang makita nila si Julius Reed at ang kanyang grupo na nakaupo at nasasarapan sa kanilang pagkain, pansamantalang natigilan ang mga tulisan. Karaniwan, ang mga parokyano ay tatakbo sa unang tanda ng kaguluhan. At eto sila, nasa mood pa kumain. Lumabas ka, magsasara na tayo. Lumapit ang isa sa kanila sa mesa, naiinip na sumisigaw. Hindi sinabi ni boss na magsasara na tayo. Ano ka ba naman? Scram. Hindi mo ba nakikitang kumakain ako dito? Hindi man lang tumangala si Julius Reed,
Matapos kumagat ng tuhog ng tupa, hindi niya napigil ang purihin, "Magaling si Mr. Marsh, bigyan mo pa ako ng 50 skewer." Talaga, magpapatuloy pa ba ako kung hindi? Dinilaan ni Octavius Abbott ang kanyang mga labi, nagnanais pa rin ng higit pa. "Hoy, kinukuha mo ba ang mga salita ko para umutot?" Nagtaas ng kilay ang bandido, puno ng galit. Ang lubusang huwag pansinin siya ay isang tanda ng kawalang galang. Ang kanyang galit ay tumaas, kumilos siya upang i-flip ang mesa, "Sabi ko kumain ka na." Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa mesa, nasalo ito ni Allen, "Anong ginagawa mo, buddy?" Aray! Malakas ang pagkakahawak ni Allen dahilan para mapasigaw sa sakit at mapaluhod pa sa tabi ng mesa ang astig. "Big guy, ano ang ginagawa mo? Hindi kayang tuhog, kaya lumuhad para magmakaawa." Tumawa si Julius Reed, tinulak ang isang buto sa bibig ng thug, "Dalhin ang iyong oras sa pagkain. Dogs love bones." Taoy, mabilis na iniluwa ng tulisan ang buto, nagmumura, "Kayong mga anak ng aso." Smack! Hinampas ni Allen sa mukha ang halimaw, mahigpit na hinawakan ang kanyang palso, at nagngangalit na nagtanong, "Ano, hindi ka nagpapasalamat sa butong ibinigay sa iyo ng aming amo?" Ang kaguluhan na ito ay nagulat kay Roosevelt Shaw at sa iba pa. Maging ang ibang mga tulisan na naninira sa lugar ay tumigil at pinanood ang mga nangyayari dito. Ouch! Sa kalyeng ito, may naglakas loob na manggulo sa kapatid ko. Bahagyang tumawa si Remus Smith, hinawakan ang kanyang ulo, at sumigaw sa kanyang mga tauhan, ipaalam sa kanya kung sino si Alton Bread. Sige, inihanda ng mga punk ang kanilang mga sarili, isa-isang nagsisiksikan. "Boss Davenport, di ba sabi mo hindi ka sasali?" Napakurap si Ives Abbott at tumingin kay Julius Reed. Kanina lang ay nangangaral siya ng isang grupo ng mga moral, kaya bakit siya tumutulong ngayon? Kung wala siyang pag-aproba ni Boss Davenport, hindi niya hahayaan si Miguel Abbott na gawin ang gusto niya. Sa nakalipas na ilang araw sa Pearl on the Water, nakita niya ang lahat. "Kailangan ko ba ng dahilan para gawin ang ginagawa ko?" Tumangala si Julius Reed kay Ives Abbott. Unang natigilan ang huli, saka humagalpak ng tawa. Gayunpaman, para sa mga punk, ito ay tila maliwanag na pangungutya. Sa lugar na ito, nakasanayan na nilang maging matigas ang ulo, ito ang unang pagkakataon na may isang taong tahasang hindi pinansin. "Mga kapatid, huwag makilala si Alton." Whoosh! Lumapit ang pinuno sa mesa, halos hindi pa nakapagsalita ng kalahating pangungusap ng. Tumama ang kamao ni Allen sa kanyang mukha, agad na tumalsik ang dugo kung saan-saan. "Hindi mo ba nakikitang kumakain tayo? Magwala ka." Ang pagiging personal na bodyguard ni Octavius ay nangangailangan ng malaking lakas. Dahil lamang sa nakatagpo siya ng ganoong abnormal na kalaban kanina ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang hindi kapani-paniwalang awkward na sitwasyon. Ngayon, ang pakikitungo sa isang grupo ng mga punk ay laro ng bata para sa kanya. Ikaw ang humihingi nito. Nang makitang nataman ang kanilang kapatid, ang iba pang mga punk ay sumugod sa mga kahoy na panghampas. Whoosh! 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 Hinawakan ni Allen ang isang kamay ng isang punk, agad na inagaw ang kahoy na pamalo, at marahas na inihampas ito sa ulo ng iba pa. Ang mga punk na ito ay kadalasang nakukuha sa pamamagitan lamang ng pananakot sa kanilang mga kapitbahay, kahit na mayroon silang ilang kakayahan sa pakikipaglaban, hindi sila kalaban ni Allen. Ilang welga at mayroon ng isang grupo na natambas sa lupa. Ito, hindi lamang si Roosevelt Shaw kundi maging si Remus Smith, na nakatayo sa pasukan, ay natigilan. 1 sa 10, at parang walang hirap. Nakilala niya ang kanyang kapareha. "Kilala mo ba kung sino ako? Naglakas loob kang salakayin ang aking mga tao." Nang maibalik ang kanyang katinoan, ipinakita kaagad ni Remus Smith ang kanyang tunay na kulay. "Bago ka lang dito, you little bastard, bulag ka ba?" Aniya, pagbabanta sa kanila. "Trying to have a meal here, bakit laging asong tumatahol? Go, shot him." Inihagis ni Julius Reed ang kanyang mga chopstick sa mesa at pinunasan ang kanyang bibig, nakakabaliw. "Naiintindihan." Magalang na tumanggo si Allen, kumuha ng upuan, at naglakad patungo kay Remus Smith. "Ano ang sinusubukan mong gawin?" Nang makitang agresibong lumapit si Allen, medyo natakot si Remus Smith. "Basura siya," sigaw niya,
Ngunit nawala ang talas ng mga tao sa malapit nang bumaba sila ng sasakyan. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakatayong natigilan, ang kanilang isipan ay abala sa kung sino ang nakakaalam kung ano. Isang grupo ng mga walang kwenta. Pinatibay ni Remus Smith ang kanyang puso, humawak ng kahoy na pamalo, at sinugod si Allen. Whoosh! Nag-flying kick si Allen, napatumba siya sa lupa, pagkatapos ay bumagsak ng husto ang upuan sa kanyang mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 206, Panawagan para sa mga reinforcements 1. Binti ko. Habang ang tunog ng kahoy na silya ay nabasag at mga buto na nabasag sa hangin, si Remus Smith ay nagpakawala ng isang malungkot na hiyaw at lumulutang sa lupa. Halika, sabihin mo sa akin, gaano ka katigas? Malakas na tinapakan ni Allen ang mukha ni Remus Smith at nakangusong tinanong, "Now that I have got you under my foot, you can only beg for mercy like a dog. I'm giving you a chance now, kneel before the boss and apologize to his family of 3. If you put on good show, I'm just give you off." Ang eksenang ito ay ganap na napatulala sa pamilya ni Roosevelt Shaw na may 3, pati na rin ang mga empleyadong dinala ni Remus Smith, na nakahiga sa lupa na parehong nabigla. Mula nang magsimulang mangolekta si Remus Smith ng mga bayad sa kalinisan kasama ang kanyang mga tauhan, hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking kawalan. Sa pag-alalay sa kanila ni Irving Harris, ang malaking Buddha, walang nang ahas na tumayo laban sa kanila. Kaya't sila'y kumilos ng marahas, nang hindi nahaharap sa anumang problema. Ngayon, gayunpaman, nabigo silang mangolekta ng mga bayarin sa kalinisan, at ang pagpapabugbog sa kanilang mga kapatid ay isang bagay, ngunit maging si Remus Smith mismo ay itinumba, ngayon ay natapakan. Parang panaginip lang. Hintayin niyo akong lahat, pagdating ng bayaw ko, patay kayong lahat. Pulang-pula ang mukha ni Remus Smith sa galit, nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang kaliwang binti, malinaw na nagpapahiwatig na ang buto ay nabali sa suntok. Oh, matigas pa ang bibig. Inangat ni Allen ang kanyang paa mula sa mukha ni Remus Smith at nakangiting nagtanong, "Sino ang bayaw mo?" "Ha, anak, malas ka. Ngayon nabali mo ang paa ko, at sisiguraduhin kong mananatili kayong lahat dito." Huminga ng malalim si Remus Smith, tiniis ang matinding sakit sa kanyang katawan, at tumingin kay Roosevelt Shaw, "At ikaw? Walang makakaalis dito. Roosevelt Shaw, wala ka bang pakialam sa iyong anak? Ngayong gabi, makikita ko siyang parusahan." Pagkasabi nito, nanginginig si Roosevelt Shaw at mabilis na humakbang sa harapan ng kanyang asawa at anak, "Bilis. Kunin mo si Denzel Leopold at umalis ka." Si Remus Smith ay mayabang, at sa pag-alalay sa kanya ng bayaw na iyon, wala siyang hindi manggahas na gawin. Ngayong napahiya siya ng ganito, tiyak na hindi na niya ito papakawalan ng madali. Sinusubukang tumakbo. "Huli na, Roosevelt Shaw, pagsisisihan ko ito." Bagamat si Remus Smith ay nasa sakit na may liko-liko na ekspresyon, pagkakita sa pagkataranta ni Roosevelt Shaw ay kakaibang natuwa sa kanya. "Alton Bread, ako. Si Roosevelt Shaw ay isang tapat at simpleng sibilyan, paano niya lalabanan ang ganyang kontrabida?" Kung masisiguro ng pagpatay kay Remus Smith ang kaligtasan ni Laurie Shaw, maaaring maging handa si Roosevelt Shaw na makulong. Ngunit alam niya na kung mamatay si Remus Smith, mas magiging komplikado ang mga bagay. Si Azay Martinez ay bayaw ni Remus Smith, at nagkaroon siya ng malaking impluwensya sa lugar na ito. Ito ay sa pamamagitan ng pag-asa kay Azay Martinez na si Remus Smith ay nang-ahas na maging walang hiya. Mukhang hindi siya nasaktan. Umupo si Julius Reed sa isang upuan, tumatawa habang nakatingin kay Remus Smith. "Saktan mo siya ng mas malakas." Naunawaan kaagad ni Miguel Abbott ang implikasyon at tumango kay Allen. "Hey, ngumisi si Allen at saka tinapakan ang putol na bahagi ng binti ni Remus Smith. Umalangaw-ngaw ang sigaw na parang baboy na kinakatay, at namula ang mukha ni Remus Smith at namaga ang leeg, nanginginig ang buong katawan niya. "Ituloy mo, natutuwa akong makinig sa iyong mga ipinagyayabang." Napangiti si Allen habang walang tigil sa paggiling sa sugat. Nagkamali ako. Ang dating mayabang na si Remus Smith ay namamaalamos na ngayon na parang apo, ang kanyang mga pagsusumamo ay umabot sa matinding antas ng desperasyon. Hindi na masyadong masungit.
Yumuko si Allen, nakangiti pa rin at nagtatanong. Wala na. Nagkamali ako. Ang isang matalinong tao ay hindi kumakain ng kawalan sa harap niya. Naramdaman na ngayon ni Remus Smith na gusto na niyang mamatay. Para mabawasan ang paghihirap, nagpa siya siyang sumuko. Pagkalabas pa lang niya sa kainan na ito ay agad nasasama ang kanyang bayaw. Kung gayon, lahat ng nanakit sa kanya ay kailangang mamatay. Paanong hindi ko napansin? Kailangan mong magpakita ng sinseridad, tama. Pinulot ni Allen ang kanyang tainga, nagtatanong sa paraang walang pakialam. Boss, anong klaseng sinseridad ang hinahanap mo? Nabaluktot na ang mukha ni Remus Smith sa nakakatakot na paraan, at may humihikbi na tono, inilabas niya ang isang balumbon ng pera mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ito ang nakolekta kong sanitation fee ngayon, nandito lahat ng pera ko, at kung hindi pa ito sapat, babalik ako at kukuha pa ako para sa iyo. Sa kanyang mga kamay, may mga 20,000 yuan. Ito ang pinaghirapang pera ng mga maliliit na may-ari ng negosyo sa kapitbahayan, na bumangon sa madaling araw at nagpakahirap hanggang dapit hapon. Ngayon, ang malaking bahagi nito ay kinukuha sa ngalan ng bayad sa kalinisan. Ibalik ang perang ito sa mga kapitbahay, bukod sa iyong hiwa, sabi ni Julius Reed kay Roosevelt Shaw, na itinuro ang stock ng pera. Ngunit hindi nang ahas si Roosevelt Shaw na kunin ito. Natakot siya. Kapag si Remus Smith ay nakapag-score pagkatapos ng taglagas, tiyak na hindi niya basta-basta kayang iwanan ang kanyang tahanan at tumakas mula sa Five River Province. Umalis man siya, paano siya mabubuhay? Hindi pa nga nakapagtapos ng kolehiyo si Laurie Shaw, dapat ba siyang mag-drop out? Kunin mo, magtiwala ka sa akin, kapatid. Tumayo si Miguel Abbott, lumapit kay Roosevelt Shaw, at pinasok ang pera sa kanyang kamay. Matagal na tayong magkakilala, hindi kita guguluhin. Pagkatapos magsalita, lumingon siya kay Remus Smith at malamig na sinabi, alam kong hindi ka kumbinsido, maganda iyan. Kung ang mga bagay ay hindi nalutas ngayon, si Roosevelt Shaw ay tiyak na haharap sa problema. At sa paghusga sa intensyon ni Julius Reed na tumulong, maaari rin siyang gumawa ng isang mabuting gawa kahit minsan. I wouldn't dare. How could I dare, boss? Natakpan ng pawis ang noo ni Remus Smith, at namutla ang mukha nito. Ngunit umiling-iling pa rin siya, nagawang pumutol ng isang mahinang ngiti. Tumawag para sa tulong. Kailangan niyang maghintay hanggang sa makaalis siya sa panganib. Kung hindi ka tatawag ng kahit sino, babaliin ko ang kabilang paa mo. Ikanaway ni Miguel Abbott ang kanyang kamay, at humakbang si Allen sa mesa, kumuha ng upuan, at naglakad. Tatawag ako. Tatawag ako. Nang makitang seryoso ang kabilang partido, hindi na nagdalawang isip si Remus Smith at agad na kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Ngunit ang telepono ay nabasag ng upuan at nasira na. Bigyan mo ako ng cellphone. Sumenyas siya sa isang staff, at may nag-abot agad ng phone. Tatawagan ko talaga. Napalunok si Remus Smith, pansamantalang nagtatanong. Hindi siya sigurado kung sinusubukan siya ng kabilang partido o seryoso. Bilisan mo. Si Miguel Abbott ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay, nakakaramdam ng pagkadismaya at galit. Ito ay bihira para sa kanya at Julius Reed na makahanap ng isang karaniwang interes, maging chummy sa isa't isa, at ang mga taong ito ay kailangang guluhin ito. Okay. Ang isang palihim na kasiyahan ay lumago sa loob ni Remus Smith. Kung ang kabilang partido ay nais na ligawan ang kamatayan, siya ay masaya na obligado. Maya-maya, tumunog ang tawag. Bro-in-law, nasa seafood stall ako, at may nabali ang paa ko. Sumama ka sa ilang mga tao. Nakakalaban talaga ang ibang lalaki. Nagmamakaawa si Remus Smith sa tono ng pagungol. Damn it. Sino ang may lakas ng loob ng isang oso at ang katapangan ng isang leopardo para makipaglokohan sa aking bayaw? Remus, manatili ka dyan, 5 minuto. Isang galit na dagandong ang nagmula sa telepono. Sige boss, hihintayin kita. Matapos ibaba ang telepono, isang banayad na ngiti ang nagangat sa gilid ng bibig ni Remus Smith. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 207, kilala mo ba si Miguel Abbott? Salungguhit L. Abbott brother, hindi mo alam, ang bayaw ni Remus Smith ay pinangalan ng Azay Martinez, at siya ay isang kilalang local tyrant dito. Narinig mo na ba ang tungkol sa Irving Harris, Von Harris?
Hinayla ni Roosevelt Shaw si Miguel Abbott sa tabi at bamulong. Dahil nasaktan si Remus Smith ngayon, medyo nag-aalala na siya para kay Miguel Abbott, at ngayon ang pagdadala kay Azay Martinez sa larawan ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Matagal nang magkakilala ang dalawa, at ngayon, sa tulong ni Miguel Abbott ng masigla, talagang hindi niya kayang makitang nadadala sa gulo ang kanyang mabuting kapatid. Van Harris, napataas ang kilay ni Miguel Abbott at sinabing, medyo narinig ko na siya. It was more than just a beat, in fact, ngayon lang, kakadil pa lang ng dalawa. Ngunit hindi ito mga salitang maaaring sabihin ng malakas ni Miguel Abbott. Ang pagkabalisa ay nakasulat sa buong mukha ni Roosevelt Shaw. Bilang isang matagal ng lokal, alam na alam niya kung gaano kaseryoso ang mga koneksyong ito dito. Si Remus Smith ay hindi talaga isang malaking pagbaril. Ngunit iba si Azay Martinez, isa siya sa mga tauhan ni Van Harris. Ganun ba? Nag-isip ng mabuti si Miguel Abbott, ngunit wala siyang maalala kahit sino sa pangalang Azay Martinez. Kahit na hindi niya lubos na kilala si Irving Harris, dahil sa alitan sa pagitan nila, alam pa rin niya ang ilan sa mga sikreto ng ibang lalaki. Kilala niya ang mga empleyado ni Irving Harris, ngunit walang nagngangalang Azay Martinez. Hindi na kailangang mag-isip pa, ang taong ito ay dapat na isang taong sinusubukang magpanggap bilang isang malaking pagbaril. Talaga, mabuti pang pumunta kaagad. Si Roosevelt Shaw ay lubhang nababalisa, hindi namin kayang saktan sila. Tumingin siya kay Lori Shaw, saka hinawakan ang kamay ni Miguel Abbott. Kuya, sa buhay ko, isang bagay ang hinihiling ko sa iyo. Dapat mong ilayo si Lori para sa akin, kaya ng matandang mag-asawa, pero si Lori ang buhay ko. Walang paraan na makita niya ang kanyang anak na babae na nahulog sa isang bitag. Alam na alam niya kung anong uri ng mga tao sila. Huwag kang mag-alala, hindi mahihirapan si Lori. Tinapik ni Miguel Abbott ang balikat ni Roosevelt Shaw at nagtanong, narinig mo na ba ang tungkol kay Miguel Abbott? Narinig niya. Anong meron? Natigilan si Roosevelt Shaw, hindi sigurado kung bakit biglang nagtanong ang iba tungkol dito. Ano ang palagay mo tungkol kay Miguel Abbott kumpara kay Irving Harris? Tanong ni Miguel Abbott na may halong pagmamalaki. Miguel Abbott, kilala ko ng husto, ang manloloko na iyon, maagang bumangon para kumita. Balita ko nagsimula siya sa simula at ngayon ay naging big shot na siya sa Five River Province. Maaaring medyo walang prinsipyo si Irving Harris, ngunit mayroon talaga siyang kakayahan. Miguel Abbott, isang mapagkunwari, ni isa man sa kanila ay mabubuting ibon. Si Roosevelt Shaw ay nagsalita mula sa puso. Hahaha, nakakatuwa. Si Ives Abbott, na nasa malapit, ay humagalpak ng tawa pagkatapos marinig ito. Nang makitang naging asol na bakal ang mukha ng kanyang sariling ama, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan sa loob. Tumawa rin si Julius Reed nang walang sabi-sabi, tila ang pagtatangka ni Miguel Abbott na magpakitang gilas ay hindi natuloy ayon sa plano. Ahem, pinunasan ni Miguel Abbott ang kanyang lalamunan na may bakas ng kahihiyan. Anong problema? Hindi maganda ang pakiramdam. Si Roosevelt Shaw, nang makita ang kanyang matandang kaibigan na may pulang mukha, ay inisip na ito ay dahil sa takot. Wala lang. Wala, Miguel Abbott, hindi talaga magaling ang lalaking iyon. Sabi ni Miguel Abbott sa sarkastikong tono. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki, dumating ang isa pang Mercedes sa pintuan, kasunod ang isang grupo ng mga Honda. Nang huminto na ang sasakyan, isang malaking kaguluhan ang agad na umakit sa mga nanonood mula sa kapitbahayan. Nang dumating si Remus Smith kanina, medyo nakakuha na ito ng atensyon. Ngunit ang lahat ay nag-aatubili na makita si Roosevelt Shaw na binubuli, at dahil hindi sila naglakas loob na magsalita, nagkunwari silang hindi napansin. Ngayon, nang makitang hindi na makontrol ang sitwasyon, mabilis na nagtipon ang mga kapitbahay. At si Azay Martinez, na gustong gamitin ang pagkakataon para takutin ang New York ay hindi natuloy. Rowley, nang makitang bumagsak si Remus Smith sa lupa, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Azay Martinez. Kunin mo sila, ibaba mo sila. Kaway ng kamay, agad na umabant ang mga empleyado sa likod niya. Bro-in-law, iligtas mo ako. Napaungol si Remus Smith sa sakit. Ang suntok na ngayon ay nabasag ang kanyang mga buto, sa kabutihang palad, si Remus Smith ay may makapal na balat at matigas na laman. Kung hindi,
Ang isang ordinaryong tao ay malamang na namatay mula sa sakit noon pa man. Damn it, Roosevelt Shaw, papatayin kita ngayon. Nang makita ang kanyang pamangkin na nasa ganoong paghihirap, si Azay Martinez ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Bumunot siya ng mahabang kutsilyo sa baywang ng isang empleyado sa tabi niya at itinutok ito kay Roosevelt Shaw. Ngayon, puputulan ko muna ang 5 mong daliri, para maturuan ka ng leksyon. Pagkatapos magsalita, humakbang si Azay Martinez patungo sa Roosevelt Shaw. Anong ginagawa mo? Sa sandaling iyon, humakbang si Allen para harangan siya. Tabi ka, o tadterin din kita. Pilit na itinulak ni Azay Martinez, sinusubukang itulak si Allen sa isang tabi, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi nakaiwas si Allen at sa halip ay direktang hinawakan ang kanyang mga daliri. Basag. Ang kanyang maliit na daliri ay agad na nabali ni Allen. Ikaw, si Azay Martinez ay likas na ibinaba ang kanyang kutsilyo. Tumama ang talon kay Allen. Ngunit umiwas si Allen ng paatras, at tinaga ng kutsilyo ang walang laman na hangin. Kuya, hindi ba natin ito mapag-usapan ng maayos? Bakit kaway-kaway ang mga kutsilyo at baril, masama ito sa pagkakasundo? Ngumisi si Allen at biglang naglapat ng puwersa. Basag. Nabali ang isa pang daliri. Napasinghap ng mariin si Azay Martinez, ang sobrang sakit na naging sanhi ng panginginig ng kanyang buong katawan. Samantala, sa silid, tig-iisang daang tao ang naglabas ng kanilang mga sandata, naghahanda sa pakikipaglaban. Atake, pailay silang lahat. Si Azay Martinez ay nagpuwersa ng may matinding kirot para hilahin ang kanyang kamay pabalik, na sobrang sakit na para tumayo ng tuloy-tuloy. Bro-in-law, siya na, binali niya ang binti ko. Nang makitang natalo si Azay Martinez, labis na natuwa si Remus Smith. Ang kanyang bayaw ay hindi isang taong dumanas ng mga pagkalugi. Sa sobrang pagdurusa ngayon, hindi ito naging maganda para sa mga tao sa silid na ito. Gaya ng inaasahan, ang umaatres na si Azay Martinez ay may masamang tingin. Itong si Azay Martinez, tunay na walang kabuluhan. Ang pamilya ni Roosevelt Shaw ay tapat at mabait, gayunpaman siya ay nakasakay sa kanila. Eksakto. Itong mga bastard na ito, wala talaga silang silbi. Kawawa ang customer na matapang na nanindigan para sa hustisya, na nasaktan si Azay Martinez, mahihirapan siyang umalis ngayon. Ang mga lokal na residente ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, na medyo nabalisa. Ayaw nilang iwasang tumulong, talagang hindi nila kayang saktan ang sinuman, sa mga pamilyang aalagaan, ang tanging magagawa nila ay tahimik na magtiis. Azay Martinez, di ba? Balita ko empleyado ka ng limpeng man. Maya-maya lang, lumapit si Julius Reed na may hawak na bote ng soda. Ang pangalan ng boss namin ay hindi basta-basta tawagin. Bahagyang umawang ang bibig ni Azay Martinez na puno ng galit. Tumingin si Julius Reed sa kanya, humigop mula sa bote ng soda, pagkatapos ay bigla itong binasag pasulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 208, nagdala si Azay Martinez ng mga pagpapatibay isa. Basag. Ang bote ng soda ay agad na nabasag, at ang mga pira-pirasong salamin ay lumipad kung saan-saan. Wala nang oras si Azay Martinez para mag-react. Nahihilo lang siya saglit at pasuray-suray na paatras. Agad na nahuli ng empleyado sa likod niya si Azay at nag-aalalang nagtanong, "Are you okay?" Nagulat ito sa lahat, lalo na ang pamilya ni Roosevelt Shaw na tatlo. Kilalang-kilala si Remus Smith na agresibo, at lahat ng ito ay dahil sa pag-back up sa kanya ng kanyang bayaw. Ngayong umahan na si Azay at nataman ng bote sa simula pa lang, gaano kalakas ang loob ng batang ito. Isang bangkos ng basura. Smack! Itinulak ni Azay ang empleyado sa tabi niya at sinampal siya sa mukha, muntik nang mabuka ang ulo ko, at itatanong mo kung may problema. Hinawakan niya ang kanyang ulo at naramdaman ang mainit at malagkit na dugo sa kanyang kamay. Si Julius Reed ay gumamit ng maraming puwersa, kung hindi agad sisabog ang matibay na bote na iyon. Huminga ng malalim si Azay at nakaramdam ng di pagkakatatag sa kanyang mga paa. Hindi na niya kailangang isipin ito, ang isang diagnosis sa ospital ay tiyak na magpahiwatig ng isang concussion. Pero wala na siyang oras para alalahanin iyon ngayon, nasugatan na ang pride niya, at kailangan niyang bawiin iyon.
Hindi lang sa harap ng sarili niyang mga empleyado at kapatid, kundi pati na rin ng mga kapitbahay sa kalyeng ito, lahat ng mata ay nasa kanya. Ibaba mo muna siya. Nanginginig ang mga kamay ni Azay habang kumukuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa, at mabilis itong sinindihan ng isang empleyado. Matapos ang isang buga ng sigarilyo, bahagyang naglinis ang ulo ni Azay, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pagkahilo. Damn it! Ang lakas ng loob mong guluhin ang boss natin, mga pare, ibaba mo siya. Pinunasan ng isang kalbong lalaki ang kanyang ulo at kinuha ang isang kahoy na pamalo, naglakad patungo kay Julius. Kinuha din ng ibang mga empleyado ang anumang kaya nila at nagmamadaling sumugod ng may panganib. Hinarap ni Allen ang kalbong lalaki at naglakad patungo sa kanya, walang armas at walang armas. Hoy, hindi talaga ako naniniwala dito. Ang kalbo na lalaki ay nagpakawala ng isang masasamang tawa at ibinagsak ang kahoy na pamalo ng lakas. Habang ang club ay bumagsak patungo sa kanya, si Allen ay biglang tumakbo pasulong, isinara ang puwang. Sabay hawak ng dalawang kamay sa braso ng kalbo. Whoosh! Sa isang sipal ni Allen, napaatras ng ilang hakbang ang kalbo at bumagsak sa lupa. Nang samantalahin ang pagkakataon, mabilis na tumalikod si Allen habang walang tigil ang pagindayog ng kahoy na club. Hoy, hindi masama, mayroon kang ilang mga kasanayan. Idiniin ni Azay ang isang tuwalya sa kanyang ulo, kayong lahat, sama-samang umatake. Sa tingin niya ay makakalaban niya, tingnan natin. Maya-maya pa, papalapit na ang dagandong ng makina ng sasakyan. Sino ang tumawag para sa backup? Nang makita ang mga bagong dating, si Azay ay medyo mabagal sa pag-react. Akala niya ay tumawag ang kanyang mga empleyado para sa mga reinforcement. Kuya, kanino ka galing? Nang ang kanyang mga empleyado ay nagpahayag ng kamangmangan, si Azay ay lumakad papunta sa grupo na nalilito. Magwala. Hindi siya pinansin ng pinuno at dumiretso sa kinatatayuan ni Miguel Abbott, boss. Nagulat ito sa lahat ng naruroon. Ang mga bagong dating ay mula sa kanilang mga karibal. Naging maingat si Azay at agad na nagpadala ng text sa kanyang amo sa itaas. Nang matapos ang lahat ng iyon, lumapit siya kay Miguel Abbott at nagbigay ng saludo gamit ang kanyang mga kamao. Maaari ba akong magtanong, kapatid, saang panig ka galing? Ang kabilang partido ay may kaunting mga tao, at sila ay armado, ngunit sa hitsura nito, alam ni Azay Martinez na ang mga ito ay hindi isang grupo na dapat gawing trifle. Siya ay nasa mix sa loob ng maraming taon at may mata para dito. Kung talagang nakatagpo siya ng ilang malaking pagbaril, kailangan niyang umasa sa sarili niyang amo para pumasok. Ngayon ang Five River Province ay lubhang hindi naaayos, na may patuloy na alitan sa pagitan ng mga pangunahing pamilya, na nagbibigay sa mga empleyado ng Irving Harris ng higit na kumpiyansa. Hindi ka karapat-dapat na malaman ang pangalan ng aming amo. Pumunta si Allen sa harap ni Azay Martinez, ngumisi, at sinabing, ngayon, wala kang swerte. Ha, hindi pa rin malinaw kung sino ang mangangaso at kung sino ang mangangaso. Para bang matatakot ako sa iyo? Gumanti naman ng putok si Azay Martinez. Hindi rin magtatagal ay dumating na rito ang sarili niyang amo, at pagdating ng panahon, kahit sino man iyon, time silang humingi ng tawad. Sa kabilang banda, ganap na nalito si Roosevelt Shaw. Tahimik siyang lumapit kay Miguel Abbott at nagtanong, Mr. Abbott, sino lahat ng mga taong ito? Ilang taon na niyang kilala si Mr. Abbott, alam niyang may kaunting pera si Abbott, at ang mga mata niya ay nasa balo sa kabilang kalsada. Higit pa dyan, wala siyang alam. Ngayong napakaraming tao ang dumating, lubos na natarante si Roosevelt Shaw. Mayroon akong kapatid na nagtatrabaho sa ilalim ni Octavius. Nagkaroon siya ng gulo ngayon, kaya nahawakan ko siya. Nakangiting paliwanag ni Miguel Abbott. Hindi naman sa ayaw niyang maging tapat, pero kahit na sinabi niya ang totoo, baka hindi maniwala si Roosevelt Shaw. Maniwala man siya, ang relasyon nila mula noon ay hindi na magiging kasing dali na ngayon. Niligtas mo talaga ako ngayon. Napabuntong hininga si Roosevelt Shaw, hinawakan ang kamay ni Miguel Abbott, ang mga kapatid na dumating ngayon, ang mga inumin ay nasa akin. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Okay, nakangiting tumango si Miguel Abbott at tinapik ang balikat ni Roosevelt Shaw, umalis ka na at magsimulang magluto. Ipaubaya mo sa akin ang sitwasyon dito. Denzel Leopold,
tumulong ka rin. Pagkasabi nito, kahit isang simpleng tao tulad ni Roosevelt Shaw ay naunawaan ang implikasyon. Agad niyang dinala ang mag-ina sa kusina, na iniwan ang espasyo kay Octavius at sa kanyang mga tauhan. Tawagan mo ang boss mo. Nang makaalis na si Roosevelt Shaw, biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Octavius. Nilapitan niya si Azay Martinez at malamig na sinabi, ito na ang iyong huling pagkakataon. Alam mo ba kung saan ito? Hindi napigilan ni Azay Martinez na matawa, this is my turf. Kahit saan ka nang galing, magpakita ng respeto kapag kausap mo ako. Sa matandang distritong ito, bukod sa sarili niyang amo at kay Irving Harris, talagang hindi siya natatakot sa sinuman. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kerahan, at gaya ng kasabihan, kahit ang isang makapangyarihang dragon ay hindi kayang durugan ang isang lokal na ahas, iyon ang loika. Nang makita ang kabilang panig ay mas maraming tao, ngunit sa pagdating ng kanyang amo, nagsalita si Azay Martinez ng may mas mapanghamon na tono. Sige, kukumbinsihin kitang buo, tumanggaw si Miguel Abat, lumingon kay Julius Reed na may magalang na pagtatanong, Mr. Reed, paano mo siya gustong harapin? Kailangan niyang tanungin si Julius Reed kung paano magpatuloy. Ang mga taong tulad niya ay mabuti lamang na magdulot ng pinsala sa mga sibilyan kung sila ay pinananatili sa paligid. Kasama ni Remus Smith, basagin sila at itapon sa kalye. Hayaan silang matuto ng leksyon, at sino mang maglakas loob na guluhin muli ang pamilyang ito, itapon sila diretso sa ilog upang pakainin ang mga isda. Nakatayo si Julius Reed sa likod ng kanyang mga kamay, malamig na pinapanood ang lahat ng ito. Palagi siyang may matinding pag-ayaw sa mga ganitong bully. Mahilig mang-bully sa iba gamit ang sariling kapangyarihan. Sa ilalim ng langit, sa mga tuntunin ng kakayahan, sino ang makakalaban niya? Ngunit kahit na si Julius Reed mismo ay isang masunurin sa batas na mabuting mamamayan, tumutulong sa iba kung kaya niya. Saan nakuha ng mga taong ito ang lakas ng loob na mang-bully sa iba? Tapos na. Narinig ng lahat ang sinabi ni Mr. Reed, tama ba? Hatiin mo yang dalawa. Kaway ng kanyang kamay mula kay Miguel Abat, agad na pumasok ang kanyang mga tauhan. Sino ang nang-ahas na hawakan ang aking mga tao? Maya-maya may narinig akong boses sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 209, nakakahiya Maddox Ridge sa Lungguhit 1. Boss. Nang marinig ang boses, tuwang-tuwa si Azay Martinez. Dahil ang dumating ay walang iba kundi ang kanyang immediate boss, si Maddox Ridge. Kasunod ng boses, sunod-sunod na yabag ang maririnig sa pintuan. Maliwanag, hindi nag-iisa ang Maddox Ridge. Sa loob ng silid, nang marinig ang boses na ito, hindi umimik si Julius Reed habang humawak ng upuan at naglakad patungo sa pinto. Protektahan si Mr. Reed, sigaw ni Miguel Abat. Mabilis na pumasok sa kainan ang isang lalaking may peklat na nakasuot ng sunglass at nakasuot ng puting suit. Ngunit bago pa siya makapag-react, nakita niya ang isang upuan na nakahampas sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Maddox Ridge nang tumayo siya sa kinauupuan, pinapanood ang upuan na papalapit sa kanya. Basag. Inikat ni Julius Reed ang kanyang braso at ibinagsak ang Maddox Ridge sa lupa. Agad na tumahimik ang hangin. Natigilan ang lahat. Ito si Maddox Ridge, isa sa mga pinagkakatiwalaang lalaki ni Irving Harris. Upang sabihin na sina Azay Martinez at Remus Smith ay binugbog, iyon ay wala, sila ay isang rabble lamang. Ngunit iba ang Maddox Ridge, siya ang tunay na die-hard loyalist ni Irving Harris. Naglakas loob ka bang saktan ang boss namin? Makalipas ang mga 5 segundo, natauhan ang mga empleyado ng Maddox Ridge. Mabilis nilang tinulungan ang kanilang amo na bumangon habang naghahanda na lumaban. Tumigil ka dyan. Sa kanyang puso na nag-aapoy sa galit pagkatapos ng suntok, sumigaw si Maddox Ridge. Ngunit nang makita niya ang mukha ng nakabangga sa kanya, nanlamig ang kanyang gulugad. Noong umagang iyon, napilayan na ng binatang ito ang isang paa ni Irving Harris. Si Maddox Ridge ay nasa likod mismo ni Irving Harris. Pinapanood ang kanyang hindi magagapi na amo na napilayan ang kanyang nag-iisang magandang binti. At pagkatapos magbayad ng mabigat na kabayaran, kailangan pa niyang ngumiti habang tinutulak siya palabas ng water pearl. Nang maglaon, naglabas si Irving Harris ng utos ng kamatayan,
Ang sinumang maglakas loob na pukawin si Julius Reed sa panahong ito ay mapaparusahan ng husto. Ngayon ang mismong tao ay nakatayo sa harap niya, paanong hindi matatakot ang Maddox Ridge? Kung hindi niya nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang lakas ni Julius Reed, baka nakipagsapalaran ang Maddox Ridge. Pagkatapos ng lahat, tumatakbo sa kanyang sariling kerahan, kung maaari niyang ibagsak ang batang ito ay magiging isang mahusay na serbisyo sa kanyang amo. Ngunit ang labanan sa umaga ay pinalamig silang lahat. Kahit gaano sila kalakas, mas malakas ba sila kaysa kay Master Pendleton? Ngunit kahit na si Master Pendleton ay napatunayang walang laban. At si Maddox Ridge, habang tinitingnang mabuti, ay napansin si Miguel Abbott at ang kanyang mga empleyado na nakatayo sa silid. Kung sumiklab ang isang tunay na away, tiyak na wala siyang kapangyarihan. Boss, masyadong mayabang ang bastos na ito. Naglakas loob siyang hawakan ka. Dapat natin siyang pilayin. Isang walang alam na empleyado ang umungal sa galit. Sa mismong pintuan nila, inatake ang kanilang amo, at imposibleng makaligtas ang mga empleyado. Lahat, tumigil. Matapos tumama, si Maddox Ridge, na may kulog na mukha, ay sumigaw at, habang pinupunasan ang dugo sa kanyang noo, lumapit kay Azay Martinez at nagtanong, ano ang nangyayari? Nang matanggap ang mensahe ni Azay Martinez, sumugod siya kasama ang kanyang mga tauhan at hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Nabalian nila ang binti ng aking pinsan. Itinuro ni Azay Martinez si Remus Smith sa lupa na namimilipit sa matinding paghihirap, at pagkatapos ay sa kanyang sariling ulo, dinala ko ang mga lalaki, ngunit sino ang makakaalam na ang ulo ko ay mabibiyak? Boss, hindi ka nila siniseryoso sa lahat. Wala ito kung ako ay matalo. Ngunit ito ay isang sampal sa iyong mukha. Nang makitang dumating ang Maddox Ridge, si Azay Martinez ay nakaramdam ng matinding kumpiyansa. Dagdag pa, sa pagtama sa Maddox Ridge sa pagpasok niya, lihim na natuwa ang kanyang puso. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang amo. Isang mabangis na mandirigma sa mga empleyado ni Irving Harris, na dinala ang sarili ng may paghamak para sa lahat sa isang normal na araw. Ngayon na nabugbog sa sarili niyang lupain, hindi basta-basta hahayaan ni Maddox Ridge. Sino bang nagsabi sa iyong pumunta ka dito? Sinampal ni Maddox Ridge si Azay Martinez, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Muli nitong natigilan ang lahat. Boss, si Kuya Azay ay sumusunod lang sa utos mo. Sampal. Ipagtatanggol sana ng isang empleyadong nasa tabi niya si Azay Martinez, ngunit bago niya matapos ang kanyang sentensya, isang sampal ang natanggap niya sa kanyang mukha. Sabihin mo ulit yan. Itinuro ni Maddox Ridge ang empleyado at marahas na nagtanong, sinabi ko ba iyon? Hindi mo sinabi iyan, boss. Ang empleyado, nakahawak sa kanyang mukha, nauutol bilang tugon. Tama, napalunok ng mariin si Maddox Ridge at tumahol sa mga taong nakapaligid sa kanya, paano ko kayo karaniwang tinuturuan, na panatilihin ang mabuting relasyon sa mga taga-ron. At tingnan mo, binubuli ang mga tao, ano ito? Bandit try. Ang kanyang pagbuliaw ay nagdulot sa lahat ng lubos na nataranta. Sa pagtanggi nito ng Maddox Ridge, at ang matapat na empleyado ay nabugbog din, kahit na ang pinakamadilim na tao ay nakikita kung ano ang nangyayari. Tiyak na hindi sila magiging hanggal na makipag-usap pabalik sa kanilang sariling amo. Oo, tama ang boss sa kanyang mga turo. Mapagpakumbaba namang tinanggap ng mga empleyado ang batikos. Samantala, si Remus Smith at Azay Martinez, na nakahandusay sa lupa, ay medyo natatalo. Parang may mali, ang Maddox Ridge ay tinamaan, at ang kanyang unang reaksyon ay hindi upang maghayganti, ngunit upang ilipat ang sisihin. Isang lamig ang damaloy sa gulugad ni Azay Martinez habang nakatingin kay Julius Reed na may gulat na ekspresyon, na parang may napagtanto. Mr. Reed, humihingi ako ng paumanhin sa aking mahinang pamamahala sa aking mga empleyado. Humihingi ako ng tawad. Sa ilalim ng tingin ng mahigit 100 tao, si Maddox Ridge ay lumapit kay Julius Reed na may pulang mukha at magalang na yumuko. Dahil dito natulala ang lahat ng empleyado. Ang mga taong ito, na noon pa man ay puno ng hangarin na pumatay, ngayon ay tumayo na lahat, na nakadama ng halo-halong emosyon. Ang Maddox Ridge ay kilala sa kanyang maalab na ugali, alam iyon ng lahat ng empleyado.
Ngunit anong uri ng tao ang makakapagpapalubag loob sa Maddox Ridge na hindi lang basta-basta magpatalo kundi agad ding humingi ng tawad? Nakatulong ito, para saan namin kailangan ng mga batas, di. Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa kanyang likod, na hindi nagpakita ng tanda ng pagtanggap ng paghingi ng tawad. Inilagay nito ang Maddox Ridge sa isang mahirap na posisyon. Hinarap niya ang dalawang pagpipilian, upang labanan ito, o ganap na isumite. Ngunit kahit si Irving Harris ay nabigo, at si Maddox Ridge ay hindi naghahabol ng kamatayan. Mr. Reed, dahil nangyari ang sitwasyong ito dahil sa akin, at dahil nakabawi ka na, please calm down. Napangiti si Maddox Ridge at nakipag-ayos kay Julius Reed, sabihin mo sa akin kung ano ang makakapagpasaya sa iyo. Ang isang tao na nakatayo sa ilalim ng isang bubong ay kailangang iyuko ang kanyang ulo. Si Maddox Ridge, na kadalasang napakayabang, ay hindi maipahayag kung gaano siya nakaramdam sa loob. Ang pag-iingat ng ganyang basura sa paligid mo ay makakasira lamang sa iyong reputasyon. Sa tingin ko, dapat mong linisin ang sarili mong bahay. Para naman kay Roosevelt Shaw at sa kanyang asawa, hindi ito madali, kailangan pa nilang ipadala ang kanilang anak sa kolehiyo. Naglabas si Julius Reed ng ilang libong dolyar sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kamay ni Maddox Ridge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 210. Nako, Mr. Reed, talagang hindi ito magagawa. Binawi ni Maddox Ridge ang kanyang kamay na parang nakuryente at nagpaliwanag kay Julius Reed, Mr. Reed, ikinahihiya mo ako. Kung alam ko lang na magkakilala kayo ni Roosevelt Shaw, kahit 10 beses ang lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na sumama. Nang mapagtantong nadulas siya, mabilis niyang inayos ang sarili, hindi, kulang ako sa pangangasiwa. Pagtanggap sa mga walang kabuluhang ito, ang alam lang nila ay bully ang mga lokal. Mr. Reed, ipinapangako ko sa iyo, hindi na ito mauulit. Naalala ang mga malungkot na karanasan sa Pearl on the Water, ayaw nang manatili ni Maddox Ridge sa food stall ng isa pang sandali. Kunin mo na, mahirap para sa lahat na lumabas, at tiyak na kailangan mong mag-rally ng tropa. Pinasok ni Julius Reed ang pera sa nanginginig na mga kamay ni Maddox Ridge at ikanaway ang kanyang kamay, mga kabayan, huwag na kayong magnganga, bumalik na kayo sa trabaho. Mula ngayon, ang sanitation fees na ito ang babayaran ng kapatid na ito sa tabi ko. Tutok na lang kayong lahat sa inyong mga negosyo. Itinuro niya si Miguel Abbott, na nagpakilig sa loob ng Maddox Ridge. Ito ay isang taong kapantay ni Irving Harris, kung talagang dumating sa pagbabayad ng mga bayarin sa kalinisan, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na kolektahin ang mga ito. Ubo-ubo, hayaan mo na ako. Umubo si Miguel Abbott at mabilis na nagbigay ng pahayag. Ngayon na ang oras upang ipakita ang kanyang kakayahan, at dahil binibigyan siya ni Julius Reed ng pagkakataon, hindi niya ito maaaring hindi tanggapin. Samantala, ang Maddox Ridge ay namamatay sa kahihiyan. Hawak niya ang pera, hindi alam kung ano ang gagawin dito. Hindi niya pinangarap na balang araw ay makakahanap siya ng pera na napakainit na hawakan na hindi siya maglakas loob na itapon ito. Mr. Reed, isa, hawak ang pera, natakot siya na hindi siya makalabas ng food stall. Hindi kinukuha, pero dahil nakasiksik na sa kamay niya ang pera, hindi ba't parang sa sample iyon sa mukha ni Mr. Reed? Natatakot siya na mas malala pa ang kahihinatnan nito. Ito ang nararapat sa iyo. Tinapik siya ni Julius Reed sa balikat at itinuro ang kalat sa sahig. Tingnan mo, sinira ng mga kapatid ng empleyado mo ang lugar na ganito, at si Roosevelt Shaw ay hindi mayaman. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Nang marinig ito ni Maddox Ridge, bumaha sa kanyang puso ang maraming damdamin. Ang nakakalungkot, natakot siyang masira ang kanyang pitaka. Ang masaya ay, sa wakas ay nakadama siya ng katiyakan tungkol sa pagkuha ng pera. Mr. Marsh, lumabas ka. Tumawag si Miguel Abbott sa kusina, at agad na gumapang palabas si Roosevelt Shaw mula sa loob. Anong meron? Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang damit at tinasa ang sitwasyon sa kanyang paligid. Matapos makumpirma na okay na si Miguel Abbott at ang iba pa, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Hindi alam ng mga empleyado ni Boss Shaw ang mga patakaran, hindi nila sinasadyang nabasag ang iyong tindahan.
Ngayon si Boss Shaw mismo ang dumating, at para ipakita ang sinseridad, nagpasya siyang bayaran ka sa iyong mga pagkalugi. Kalkulahin kung magkano ang halaga ng lahat ng mga nabasag na bagay sa kwartong ito. Itinuro ni Miguel Abot ang mga nasira at malakas na nagtanong. Alam niya na kahit gaano pa karami ang i-claim ni Roosevelt Shaw, siguradong magdudugo ang Maddox Ridge. Ayon sa kanyang nalalaman tungkol kay Julius Reed, hindi ito aabot sa 150,000. Hoy, hindi gaanong pera, kalimutan na lang natin. Nang marinig niya itong sinabi ni Miguel Abot, sa una ay natigilan si Roosevelt Shaw, pagkatapos ay nagmamadaling umiling upang tumanggi, lahat sila ay walang kwentang bagay, kaya kung ayusin ang mga ito sa aking sarili, hindi ito magiging malaking problema. Ang humingi ng pera sa mga tao ni Irving Harris ay isang bagay na hindi pa nanggahasang gawin ni Roosevelt Shaw. Paano kung, pagkatapos umalis ni Miguel Abot, dumating ang mga lalaking ito upang magsettle ng mga score mamaya? Ang mga masasamang tao ay hindi kailanman kilala bilang mabuting tao. Hindi, Mr. Marsh, ang insidente ngayon ay isang ganap na hindi pagkakaunawaan. Ang aking mga empleyado ay kumilos ng walang kabuluhan, na nagdulot ng kaguluhan sa iyong lugar. Mangyaring maging tapat, at kapatid, ginagarantiyahan ko sa iyo, hanggang sa huling sentimo. At kung sino mang bastard ang maglalakas loob na bumalik para sa pagbabayad, ako mismo ang mabali sa kanyang mga binti. Mabilis na nagsalita si Maddox Ridge, pinutol ang alinman sa mga potensyal na alalahanin ni Roosevelt Shaw para sa hinaharap. Kasama si Julius Reed dito, gusto niyang umalis na nakatayong matangkad, ano ang kaunting pera sa kasong iyon. Ang saloobin ay dapat na tama. Pagkatapos sabihin iyon, namula ang mukha ni Roosevelt Shaw, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Siya ay isang tapat at simpleng tao, gusto lang mamuhay ng tahimik nang hindi nasangkot sa gulo. Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang ang totoo, at kaming mga kapatid mo ang bahala sa iyo. Tinapik ni Miguel Abot ang kanyang balikat, na nagbigay ng panibagong katiyakan kay Roosevelt Shaw. Sige, para sa mga mesa at upuan na ito, sapat na ang 1,500 box. Pinatibay ni Roosevelt Shaw ang kanyang puso at nag-quote ng ilang daang mas mababa kaysa sa aktwal na gastos. Walang awa ang ginawa ng mga tauhan ni Azay Martinez, karaniwang itinapon nila ang lahat sa silid. Kung muling magbubukas ang food stall, tiyak na aabutin ang mag-asawa ng ilang araw ng pagsusumikap. Pumayag. Tumanggaw si Miguel Abot at sinabi kay Maddox Ridge, magbayad ka. Sige. Hindi nang ahas na magantala si Maddox Ridge at agad na inilabas ang kanyang wallet, kung saan naglabas siya ng isang stack ng cash at pinalamanan ito sa mga kamay ni Roosevelt Shaw. Sa isang magaspang na pagtatansya, tila may mga $5,000. Hindi na kailangan, Boss Ridge, sobra na ito para sa akin. Si Roosevelt Shaw ay nangahas na hindi tanggapin ang perang ito. Kung hindi lang dahil sa pagpupumilit ni Miguel Abot, hinayaan niyang lumipas ang pangyayari ngayon. Hindi naman masyado. Itinulak ni Maddox Ridge ang pera sa harap, ang kanyang mukha ay mabagsik habang sinasabi, Mr. Marsh, lahat tayo ay matandang kakilala dito. Kung hindi mo kukunin ang pera, hindi mo ako bibigyan, Maddox Ridge, mukha. Nang makita ang kanyang determinasyon, hindi na naglakas loob si Roosevelt Shaw na magsalita pa at mabilis na ibinulsa ang pera, na labis na nagpasalamat sa kanya, maraming salamat, Brother Ridge. Maddox Ridge, bakit narinig ko si Roosevelt Shaw na nagsabi ng 150 milyon? Hindi ka nagkamali ng pagkarinig, di ba? Walang pakialam na tanong ni Julius Reed habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Ang pahayag ay ikinagulat ng Maddox Ridge. Sa katunayan, upang makalayo ng walang pag-aalinlangan, ang isang tao ay talagang kailangang malaglag ang ilang balat. Ngunit higit sa 100 milyon ay katanggap-tanggap pa rin sa kanya. Sa nakalipas na ilang taon, medyo kumikita ang negosyo ni Irving Harris. Ang kanilang mga pangunahing empleyado, bawat isa ay nakapagbulsa ng 10-10 milyon taon-taon. Kung magagarantiyahan nito ang kanyang kaligtasan, sulit ang paggastos ng pera. Sa bagay, gumastos na ang amo niya at naputol pa ang paa. Oo, tama si Mr. Reed. Nataranta ako sa mga walang kwentang empleyadong ito kaya mali ang narinig kong halaga. Ibang-iba ang 1,500 at 150 milyon.
Tumalikod si Maddox Ridge at tinawag ang isa sa kanyang mga empleyado, pumunta ka agad sa aking bahay, ang unang safe sa kwarto, at magdala ng 150 milyon na pera. Dahil sa likas na katangian ng kanilang mga negosyong kumikita, si Irving Harris at ang iba ay karaniwang nag-iingat ng malalaking halaga ng pera para sa mga emerhensya. Sa bahay lang ni Maddox Ridge, may nakatagong 5 milyon na cash. Boss, tumayo ang empleyado, walang balak na lumipat. Napakayabang nila at nangingibabaw sa isang regular na araw, at ngayon ay ninanakawan sila ng isang tao. Kung talagang dinala nila ang pera, paano nila haharapin ang sino man sa hinaharap? Higit pa rito, hindi siya naniniwala na ang Maddox Ridge, tulad ng isang kakilakilabot na figure, ay matatakot sa isang binatilyo. 100 o higit pang mga lalaki, mas mahusay na singilin pasulong at labanan ito. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Umirap si Maddox Ridge at sinipa ang empleyado sa likuran, mayroon kang 15 minuto. Kung hindi mo dadalhin ang pera, babuliin ko ang iyong mga paa. Nakuha ko. Nang makita ang kanyang amo na galit, ang empleyado ay mabilis na pumihit at sumakay sa isang kotse, na mabilis na pinaandar ng may tili. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sabi ni Maddox Ridge sabay awkward ng ngiti.